Hello, good day mga ka-farmers. So tayo ay nandito ngayon sa aming kambingan. Ayan, at tayo nagpapakain ng ating mga kambing ngayon. So yung napapansin ninyo, ang aming kambing ay kakaunti na. So mga nabenta na natin yung iba. Sold na natin. So mga natatirang ito yung mga dating buntis. Ayan, nanganak na siya. So yung iba, buntis pa. Hindi pa sila nanganak. So ayan, simulan muna natin dito. Okay. Yan. Yung buntis natin na kambing dati. Ito na yung anak niya. So, ayan. So, napakalaki ng anak niya. Iisa kasi siya eh. So, unang anak pa lang niya. So, ang ama nito yung purong pula. Pero lumabas sa kanya na medyo ano siya, yung hati. Ang ano niya, kulay. No, na mapusyaw. Parang milky. Milky type, no, na ang kanyang kulay. No. So parang yung parang ano siya, light brown ang nangyari sa kanya. So ang laki din ang ulo niya. So ayan, pakita ko sa inyo may itsura niya. Ayan, pasok tayo. Okay. So ito yung anak niya. Yan. So, yan, dumedede. Yan. Napakalaki nan. Tapos, maganda yung ano niya, katawan. Mahaba. Tapos, mas malapad yung dibdib niya. So, yun ang nagustuhan ko dito sa anak niya. No? So, yung nakaraan, no, pinakita natin, no, dalawang pulang ulo. So, ito naman, light brown naman yung naging kulay niya. Dapat pula to kasi medyo pula din yung kanyang ano eh. Kumbaga, siguro, may lahi yung ama niya dahil hindi naman sa ating barako yon. So, that is from Rikitans genetics. Siguro yung ama nung nito na purong pula, siguro may genes din na ibang kulay. No? So, ayun. Ito na yung resulta no ng ating So dapat December 2 to inianak. Pero sa bilang namin 148 days lang siya. Nianak na agad siya. So to November 30 no siya ipinanganak. Yeah. Okay. Yan daw, lakas dumede. Mas malaki siya kasi nga nag-iisa siya. Laki ng tiyan nito. So, dahil nag-iisa siya, solo din niya yung gatas na kanyang yun. So, tinitingnan din kasi natin, no, binabase natin yung katawan din kasi ng kambing, no, yung sizes niya. Kaya kahit yung kulay nagpapalya, pero mas importante sa atin yung katawan. No, kumbaga ang kulay nagiging secondary sa atin. Mas okay sa atin yung katawan kasi ang bower we're looking for meat, so meat sizes, meat purposes tayo kasi. So ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ayun. Yan ka lang. So dito naman siya awayin. Oh, laki din ng ulo. Oh. So, nakakatuwa naman. So, malalaki yung ulo ng ating ipapaanak na kambing. Yan, so, natatandaan nyo, nakapagpalabas din kami ng malaki din eh. So, parang, alam mo sa ibang native, 2 months na. Ito, parang ganun din. Yung size niya parang 2 months na. Laki. Yan. So, ito ay kapapanganak lang. Yan. So, bali ito yung pinanganak kahapon. Yan, So, ayan, ang iwa-workout din namin dito yung tenga niya. No? So, ayan, So, mga farmer, comment naman, sa mga mga method nyo kung paano to pa-straighten, Yan. So, mahaba kasi yung tenga niya compare doon sa iba naming napalabas. Ito mas mahaba. Mas mahaba ang tenga, mas malaki, mas mahaba ang katawan. No, sa kulay lang tayo nagkatalo, pero katawan, wala akong masasabi, malaki talaga. Yan.
Okay. Okay mga farmer, so check natin no, kung yung size comparison para makita niyo yung ito yung pinakita ko sa inyo na kapapanganak lang din. So ito ay may mahigit ng 1 linggo, no. Okay. So ito na. So ayan. So look at the difference, no. Okay. Alos sila kasi laki niyang niya. So yun yung nagustuhan ko dito. Tapos, haba ng katawan, no? Haba ang katawan. Itong isa maganda kulay. Pero kung sa katawan at katawan, dito ako. So, kapapanganak lang, pero tingnan nyo naman, no? Ito nga eh. Doon sa native, no, na upgraded lamang na F4. So, ito ay parang ano na, isang buwan. So, di lalo na to. Parang 2 months na. So, imagine that, oh. So, ay 1 week na mahigit, oh. Almost magto 2 weeks na, oh. Tingnan nyo. So, yan yung comparison natin, no. Okay. So, magaganda at mga quality yung lumalabas natin, mga napapalabas natin, mga bower line. So ayan mga ka-farmer, so nakita niyo naman yung ating mga alaga, no. Mas nagiging quality, no. Pa-quality pa ng pa-quality, no. So yung sekreto lang naman is syempre ano yung mas tingin mas quality, syempre yun yung ating i-improve pa, no, ng mas mabuti. So ayun, so yung mga kinakal namin, syempre yung kalimitan yung mga inahen na sa tingin namin na mas okay ang anak kawara doon sa inahen. So yung inahen naalisin na namin, no. Kung lalo't mga nag-upgrade tayo, so yung pa-upgrade, so syempre ang wag natin ibenta yung anak, ang ibenta natin yung mga inahen nila, no. So mostly pag nagbebenta kami, kapag ang mga inahen namin is nakapanganak na ng hanggang 3, no. So sa unang anak kasi ito yung stage na mas maliit pa yung mga anak nila. So sabi ko nga sa inyo kanina, pinakita ko sa inyo paano pa pag ito ay sa pangalawang panganak niya. So pwede maglabas na siya ng 2. Kung isa lang yung ano niya, maging anak, mas malaki pa yung magiging potential na anak. So sa pangatlo, yun, pwede pa rin natin siyang paanakin. Kasi ang kambing, no, hanggat maganda yung katawan niya, no, napapakinabangan pa natin. So mag-aanak at mag-aanak siya. So kalimitan, yung sa experience namin, no, 10 beses silang nakapanganak is okay pa. No, so kami lang ay nagbebenta na hanggang 3. So ang habol namin is i-improve lang yung aming mga kambing para mas lumaki pa yung size. So imagine that pag ang mga kambing nyo is mga quality na, mas mga magaganda, malalaki, so mas mahirap mag-decide o pumili ng mga mas magiging quality pa, no, kasi yung definition naman ng inyong pagpili sa mga kambing is mag-define naman kayo sa syempre sa pangalawa yung kulay naman, no, bukod sa sizes at syempre yung genetics, no, kung saan sila nagmula. Kung sa tingin nyo mas maganda yung kanilang quality, syempre yun yung ating i-maintain at iiwan para yun ang ulitan natin na i-breed, no. So ayun, okay, so mga farmer, so hanggang dun muna tayo. So ayun, hanggang sa muli, no. Ito nga po pala ang Righteous Backyard. Sana mag-subscribe po kayo, i-follow nyo po ako at i-share yung mga idea, no, dito sa aming YouTube channel. So maraming salamat sa inyo mga ka-farmer. Hanggang sa muli, ito po uli ang Righteous Backyard.